Hello guys, good morning. So maghimotag video guys no. Sasagutin ko lang yung mga tanong sa aking YouTube channel. So since na meron akong Facebook page, ipopost ko rin to kasi may mga follower din tayo sa aking page. So kadalasan kasi ng mga tanong nila guys dun sa mga comment section ng aking video, magkano daw yung sahod sa mga ano dito, factory worker, sa cleaner, sa warehouse, sa farm, mushroom picker. Basta, magkano daw sahod dito sa mga hindi skilled worker. So, isa lang talaga yung masasabi ko guys. Yung pinaka-minimum sahod dito is 290,800 Hungarian forint gross salary. So, yun po yung pinaka minimum wage nila dito. Tapos, sa skilled worker naman, nasa 348,800 ang mga skilled worker. Pero, hindi yan matatanggap na, ano guys, kasi marami pa ditong deduction. So, yung 290,800 na gross mo na salary dito, pwede pang tumaas yan, pwede pa rin bumaba. Depende po yan sa sahod nyo. Kasi, depende yan sa mga makukuha nyo mga benefits dito sa Hungary. Kasi, every company guys, iba-iba ang sahod dito. So, ang pinaka-minimum wage talaga is yun yung 290,800 Hungarian forint. Pero, sa totoong sahuran, magkaiba-iba yung ano, iba-iba yung sahod guys. Kasi nga, yung ibang company, si employer, malaking sahod, gawa ng marami siyang mga benefits na binibigay. Kagaya na lang ng meron kang perfect attendance, meron kang mga incentive sa iba pang mga bagay na ano, kung good worker ka, meron mga binibigay. So ito guys, based lang to sa aking experience kasi dalawang company na yung napasukan ko dito sa Hungary. So, kino-compare ko sila. Iba talaga yung sahuran. Kasi sa unang company ko, ang baba ng sahod. Tapos ito namang sa pangalawa kong company ngayon, medyo malaki yung sahod. So, ano siya, magkaiba lang talaga sila sa mga benefits na binibigay. Tapos sa mga overtime, kaya yung ibang company, kagaya ng mga taga Samsung dito. So, yung narinig ko, ang Samsung na company dito sa Hungary, malaki ang sahod. So, hindi ko alam kung totoo. Basta, yun yung mga narinig ko lang. So, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Samsung. So, ingat kayo dyan mga kabayan. So, yun. Sa unang kong company guys, grabe, ang liit talaga ng sahod. Tapos, pag meron kaming time na mag-undertime, so i-unbalance yun. Meron naman kaming time na mag-overtime, pero hindi bayad yung overtime kasi yung overtime mo, ipangtapa lang doon sa mga undertime para mabuo yung minimum wage mo na ano, isang buwan na salary. So yun. Kaya maswerte yung mga kababayan natin na nandito na nakapasok sa mga magagandang company. So, kung tanungin nyo ako ng mga magagandang company guys, wala talaga akong masagot dyan kasi hindi ko alam yung mga magagandang company dito sa Hungary. Ang alam ko lang, sa mga narinig ko lang din is ang Samsung, tsaka yung Volta. Hindi ko alam ha, yung totoo talaga, basta narinig ko lang. Tapos, pero sa Taiwan, may alam ako magagandang company, pero dito sa Hungary, wala. So, yun. Magkatalo-talo lang talaga sa overtime. Tapos sa mga bonuses na mga binibigay. Kasi, yun po yung nagpapalaki ng sahod eh. Lalo na pag night shift ka. Kasi iba yung rate ng night shift. So, yun. Kaya sa mga gustong mag-apply dito sa Hungary, ay kung wala naman po kayong trabaho dyan sa Pilipinas o sumasahod lang kayo ng 5,000 monthly, grab nyo na itong Hungary guys kasi kahit papano umabot naman po siya ng 40,000 sa peso. Meron pa ngang iba, umabot pa ng 70,000 sa peso. Yung kakilala kong ano,
welder. So, malapit lang dito sa amin. Ang sahod niya is 70,000 sa peso. Linis na yun, guys. So, hindi na po masama. Tsaka hindi masyadong mahigpit dito, guys. Kasi nga, natanggap naman sila ng mga 45 years old, 40. Oh. Tapos, may mga tato. Kung may problema ka sa mata, pwede ka naman magsalamin. Matanggap sila. Hindi ka, guys, sa Taiwan na napakahigpit. So, grab nyo na kung meron kayong mga job order. Kasi, ito guys masasabi ko lang din, yung dito, Hungary ngayon, ang daming tinayo nilang mga company. Kasi nga mahilig kami magala-gala. So, nakikita namin sa iba-ibang part ng Hungary, ang daming tinatayo ng mga bagong company ng mga China company. So, dito sa mismo lugar namin, meron ditong bagong natapos na company, yung Binipak. Pero, hindi pa sila nag-start. Siguro pa lang sila. Tawag nito? Yung nag-testing pa lang ba? Hindi pa talaga yung actual na production. Tapos, dito naman sa may banda, malapit lang din sa amin, sa bandang Sigid, yung BYD na car company. Ay, napakalaking company guys. Hanggang last year pa yung nag-construct, hanggang ngayon hindi pa tapos. So, sabi nila by September daw mag-start na, pero hindi Kasi tiningnan namin talagang hindi pa talaga kaya yan. Sobrang laki ng company na yan. At balita ko ikukuha riyan ng mga tao sa Pilipinas. So, siya, electric car. So, isa din yan sa mga inaabang-abangan ko guys, kasi gusto ko yung lumipat ng ibang trabaho. So, sana maswerte tayo, makapasok tayo dyan, no? Din yan? China company din yan, BYD. Yung company na yan, meron din yang mga branch sa ibang part ng Europe. So, dito sa amin, malapit. Kaya, nagtayo din sila ng isang branch dito sa Hungary. So, hindi ko alam. May narinig ako mag-expand pa daw yan ng ibang ibang company sa ibang lugar. So, dito pa lang nag-start sa Sigid. Hindi ko pa lang alam kung saan. So, ang bali-balita, parang yata, Kickskimate ba yun? Basta yun. Hindi pa sure, guys. Basta ang sure lang ditong sa Sigid. So, malaking company po yung BYD na electric car company. So, abang-abang tayo mga kababayan nung nasa Pilipinas kasi mag-hire yan na. Sobrang dami yan pag mag-hire guys kasi ang laki talaga ng company. Parang ilang hectares ba yun? 300 hectares yata yun ang tinayuan. Kung hindi ako nagkamali 300 hectares. Sobrang lawak. 300 hectares, biruin mo, ang laki niyan. So, abang-abang tayo. So, yun lang yan guys, no? Halos, lang naman guys, ang sahod dito talaga, magkaiba-iba, depende sa mapasukan yung company, at depende yan sa mga benefits na binibigay ni company. So, dun magkatalo-talo. Kasi meron dito, nasahod lang ng 240, company ko pa nga 190 dati, 190,000 Hungarian forint, 180, 200. So, sobrang liit. Tapos, yung ibang company naman, nasahod naman sila ng 250 Hungarian forint, 280. Malinis na po yun. So, siguro kikita ka pa rin mga guys, mga nasa 40 sa peso. Hindi siya bababa ng 40,000. Kikita ka. So, kung yan naman yung kikitain mo dyan sa Pilipinas, ay dito, tas pagdating sa Pilipinas, diba, yan na yung malinis, pwede na yan. Yung 40,000, hindi mo na yan makikita dyan sa Pilipinas o isang buwan. Kung ka lang, factory worker ka lang, diba? So, yun nga lang, medyo malayo tayo sa ating pamilya. Kaya, mag-isip-isip din kung mga mga gusto talaga mag-apply. Talaga, sacrifice, tsaka tiwala at dasal. Okay naman dito sa Hungary, guys. Kasi, mura lang din naman yung cost of living. Kung makontento ka sa sahod ng 40, pwede ka na dito.
Pero kung mayroon ka pang hinahangad na ibang ano, mas malaki pa sa 40, eh pwede ka naman pumunta sa ibang part ng Europe. So, chance na rin to. Kasi pag nandito ka na, madali ka na lang din eh, maka-exit. So, mga para-paraan lang yan guys. Yung iba, mayroong mga pumunta sa ibang country na umano sila dito, naglayas ba? Pero yung iba naman pagdating doon sa pinuntahan nila is ano na sila, legal. Kasi meron naman nag-process ng mga papel nila. Yung iba naman, nagpunta ng Spain kasi pagdating doon sa Spain, hindi ka naman TNT. Kumbaga, hindi ka naman tago ng tago kasi ang Spain guys, hindi mo kailangan magtago. Dahil 2 years ka lang magstay sa Spain, pwede ka na makakuha ng papel. Pwede ka na magstay doon. So, walang hulihan din sa ano, sa Spain hanggang hindi ka ano, hindi ka man, huwag ka lang gumawa ng mga ano, masasamang bagay na pwede kang anuhin ng pulis kasi deport ka talaga. So, kahit TNT, huwag na natin gamitin yung TNT sa Spain kasi nga hindi nga sila nagtago ng tago. Ano sila guys? Libre silang gumala sa Spain. Basta, ano, huwag ka lang gumawa ng mga masamang bagay na pwede mong ikapahamak at pwede magpa-deport sa'yo. So, yun. Gawin yung, ano, stepping stone yung Hungary. Diba? Pwede kayong ano muna kayo, isang kontrata, tapusin nyo, tapos uwi kayo na sa atin, tapos mag-renew kayo, diba? Tapos pag balik nyo dito, kaipon-ipon, tsaka na kayo mag-cross country. At least, si employer dito, nakaano ba, ang tawag nito sa Tagalog, yung napagsawaan naman kayo ng ano, isang kontrata. Hindi nakakahiya sa employer na ano, lumayas agad kayo. So, pwede namang tapusin nyo muna yung kontrata nyo. Tapos rin nyo uli, uwi ng Pinas. Kasi, dito sa Hungary, guys, sa amin lang ha, sa company namin ha, hindi ko alam sa iba, libre yung pamasahe, pauwi ng Pilipinas, kung, ano, mag-rehire ka. Tapos, kung hindi ka naman mag-rehire, uwi ka pa rin, libre pa rin yung pamasahe sa Pilipinas. So, kung mag-renew ka, balikan yung bibigay na ticket. Pero kung hindi ka na mag-renew, isang ticket lang. Kagaya ko. Ang mali ko lang, hindi ko na kuha yung una kong ticket na nung nag-rehire ako. So, hindi ko na-enjoy. Hindi na rin binibigay ni company sa amin. Ang nakuha ko lang yung ngayon na nag-finish contract ako, nakakuha ako ng isang ticket. So, hindi siya balikan kasi ang ano ni employer, hindi ka naman babalik, ba't kita bibigyan ng ticket? So, yun. So, sana nakatulong to, no, yung video ko na to, no. So, guys, kung nagustuhan niyo po yung aking video, paki-follow naman yung aking Facebook page, Cebuana in Hungary, and ano na rin po yung aking YouTube channel. Paki-subscribe naman, guys, para ma-notify kayo kung meron akong bagong video. Thank you sa lahat ng nag-subscribe. Thank you for watching, guys.